What's up mga kabayan? Ako nga pala si Caps. Long time no see. Ako si Pat. And nandito na naman tayo sa isang episode ng Payong Podcast. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. And ito yung first recording namin for 2024. Kasi yung previous ones, re-record namin kasi nga magbabakasyon ako. And nagbakasyon na ako and bumalik na ako. So, andito na ako ulit. Kaya pala nakakapag-record na tayo. Grabe naman yan. Ba't naman sinusundot-sundot mo yung ilong mo dyan? Kasi, ewan ko, flu season. Muntik pa nga mag-New Year nang may sakit kami lahat. Talaga, pabalik-balik siya lately. Mm-hmm. Ang ubot si panlagnat. So, I don't know what's happening. Mm-hmm. So, you can see the dedication, guys. May sakit na si Pat, pero nagre-record pa rin kami. Tulo ng tulo yung sipon niya. So, kulang na lang lagyan ng tampons yung ilong niya. So, I mean, anyway. So, pagaling kayo, guys. trending ang flu eh. Buti nga hindi kayo nagkasakit yan. Pero kasi, parang dahil nga nandun ako lagi kay mama, naghawa-hawa kami. Nag-start siya sa akin. Ako yung nagsimula nagkalagnot ako butsipod. Nawala na sa akin. Lumipat sa dalawang kapatid ko. Mm-hmm. Buti na nga lang, luckily, hindi nahawa si Zeke until now. That's good. Kahit na nagpapalit-palitan kami. Ngayon, si kuya na naman. Natapos na si ate, si kuya na naman. Ngayon, ako na naman, sinisipon na naman ako. Nag-ikot-ikot sa amin. So, trending ang sakit. Pero, speaking of trending. I mean, semi-late na siya, pero there has been an issue going around sa Facebook about an anonymous post regarding $299 pesos. Sorry, not dollars. Pesos engagement ring na nag-propose daw si Kuya mo boy sa kanyang now fiancé kasi nag-yes naman yata siya with a 299 peso ring. And she's frustrated daw dahil para hindi man lang daw pinag-ipunan or something like that. I can't remember, I've read it before, pero something like that. Na disappointed lang siya kasi naman, love niya naman si Kuya Boy, pero bakit nga naman daw para hindi man lang nag-exert ng effort, bigyan siya ng mamahaling ring. So, dito tayo ngayon para pag-usapan yon on what you have to say as a girl and what I have to say. Uy, grabe naman. Sino naman nagbigay ng engagement ring na yan? Iabang ko lang kasi hindi siya 299. Uy, patingin ulit. Ay, grabe naman. Patingin ng gilid. Ay, secret lang yun. Yung mga mini details. Mm-hmm. Anyway, so, ayun na nga. Yeah, so as a girl, what do you have to say about it? Anong masasabi mo doon? Mayabang ako kasi hindi to engagement ring. Charot. Kung magyayabang man ako, hindi ko iyayabang ako na meron akong ganito. Kasi wala naman to kung wala ka. So, ang iyayabang ko ikaw. Mayabang ako kasi yung fiancé ko, binigyan ako ng ganitong engagement ring na hindi siya yung basta-basta lang. Okay. Pero, connecting dun sa issue, yung monetary equivalent niya, for me personally, it doesn't really matter. Pero siguro you have to be on the same page. Kasi, sa atin dalawa, nag-usap na tayo eh. Parang we already talked na we're gonna get married and
hindi ko naman din in-expect na magpo-propose ka pa kasi we already agreed on getting married. Nakita niyo naman yung video kung ano, 'di ba? 1 year na kami engaged. Kung hindi nyo pa nakita yung video, Panoorin nyo. panoorin nyo. Hindi ko kasi Paano- talaga alam. Kung paano niya ako pinapatayo habang when I bent on my knees. I was down on my knees, sinihila niya ako tumayo para tapos sabi niya sa akin, una niyang sinabi, seryoso ka ba? Like, hindi, joke lang to. Alis na ako. Okay, bye, alis na ako. Joke lang pala yun. Nasa airport ako noon, nag-propose ako. Kasi nga, hindi ko na in-expect na magpo-propose ka. So, akala ko parang, ano ba yun? Parang pinagtutrip pa ako. Parang nag-usap naman na tayo na magpapakasal tayo. So, I was not expecting an engagement ring at all. So, hindi na kasi, ano mo yun, parang nagpaplano na nga tayo ng kasal. Hindi pa tayo engaged. Parang nag-uusap na tayo ng mga balak natin sa kasal eh. So, hindi na ako nag-expect ng ring. Kung pinigyan niya ako ng ring na 299, I'd still accept it. And, sa totoo lang, ayaw niya sabihin sa akin yung presyo ng ring na to. Nung una, nag-research na lang ako. And doon ko sinabi sa kanya na yung monetary value nito is nag-matter lang nung nalaman ko kung magkano kasi sabi ko, yung presyo nito pwede lang ibang pakasal. Okay. So, yun lang. Parang, I appreciate it. Sobra. Na-appreciate ko yun. Pero, being the practical me or kuripot me, parang, hindi mo kailangan pumili ng ganitong kamahal engagement ring. The Chinese in you. Yan. So, yun yung ano sa akin. So, it's the person. Tsaka yun nga, you have to be on the same page. Kasi, kagaya ni ate, baka nag-expect nga siya na medyo bongga yung proposal, something like that. Alam mo yun. Mm-hmm. Lalo, uso siya. Tsaka hindi naman kasi bonggang proposal para makisabay sa uso. Alam mo yun? Parang you have to know your girl. True. Diba? Parang ano ba siyang klaseng tao? Oo, parang pinagplano. Yung kung paano ka magpo-propose, feeling ko is mas important than the value of the ring itself. Bispo, yung details. Yung details, parang ginawa, kita mo yung mga, alam mo yun, every little details ng preparation and everything. Ako kasi, wala talaga akong preparation. I got no time to prepare kasi nung umuwi ako last year, lagi ka nakabuntot sa akin. Which is okay. I like it naman. Gusto ko naman yun. Nakabuntot ka sa akin kasi nga, isang buwan lang ako dyan. Isang buwan kalahati. So talagang, lagi tayo magkasama every second, every moment. Meron lang akong talagang couple hours, 2 hours to be exact, na nakatakas ako sa'yo. Dahil hinaram ko yung kotse ni TM. Shoutout sa Eti. Tapos sabi ko, babalik ko lang sa kanya yung kotse, tapos babalik kami dito, i-empake mo yung bag ko. Which is, ako naman dapat mag-empake ng bag ko, pero sabi ko, eto lang yung way na makakaalis ako para makausap ko yung parents mo. And at least, give them a heads up na eto po yung gagawin ko, magpo-propose po ako. So, hingin ko po yung kamay sa inyo ni Pat sa it's very funny. I think I mentioned it before, pero yung unang sinabi ng papa mo sa akin is, wala ka ba asawa sa Canada? Sabi ko, wala po. Nanigurado lang. Pero yun lang yung time. 2 hours lang. So talaga, wala preparation or whatever. Paalis na ako sa airport. Hinatid nila ako sa airport and then doon na ako nag-propose sa airport. Pero like we said, wala naman kami pinag-usapan na engagement. Or maging engage pa ba kami. Kasi nga, kasal na yung target talaga namin. Hindi na siya kailangan. Pero for me, gusto ko lang. I want to do it. I don't know. Kasi I feel like, I want it. Tapos, yes, you mentioned that. I mean, gusto ko maganda eh. So, gusto niya yung formality kasi, get you a man like Caps. Grabe. Hindi yung porket na pag-usapan nyo na nakakasal na. Yan, setting the bar high.
guys. Ayan. I mean, pag mahal mo yung tao, gagawin mo lahat. Charot. Pero iba-iba tayo ng relationship. Ay, charot lang. Hindi. Magkakaiba tayo ng relationship. And malay mo kung ginawa niyo yun, magalit pa yung partner niyo. Kasi maraming depende talaga sa partner niyo. Hindi mo pwedeng sabihin na sila ginawa nila to, dapat gawin mo rin yun. I mean, magkaiba Tsaka, naman tayo ng buhay. Oo. Girls, wag naman kayo makisabay sa trend. Dahil lang uso yung mga ano mo yun? Propose na may pa-effort, mga ganon. I mean, it's cute. It's cute to see. It's nice to see. I mean, as a girl, syempre sa inyo, talaga heartwarming yun. Lalo pagka nakuha talaga yung gusto nyo, talaga nagte-take notes sila ng mga gusto nyo, then you found a good guy. Pero, don't force your man into doing it kasi madidisappoint ka lang. That's how I will look at it. Kapag finorce mo na, di ko pa nagpo-propose sa akin, mga ganun, alam mo yun? Propose ka muna bago tayo magpakasal, mga ganun, I don't know. Wala pa naman ako naririnig na nagsabi nun, pero I'm pretty sure may nagsasabi nun. So, ayun. Yun yung pero, tsaka, diba, parang, ayun, yun lang naman yung take ko as a girl. And meron akong napanood na couple na nag-video sila sa TikTok about it. Hindi pa sila engaged, pero sinabi ng babae na alam nung boyfriend niya, alam niya yung ring size ko, pero hindi ko pa sinasabi sa kanya kung ano yung shape na gusto ko na ng gem, hindi ko pa sinasabi kung anong klaseng gem, kung anong color ng ring, kung gold ba, silver, something like that. So, pero, walang reklamo yung guy. Parang they're on the same page na. Magpo-propose siya. Ang surprise is, kung kailan siya magpo-propose, kung ano yung pasabog niya para mag-propose siya. Yun. So, mismo. Diba? Parang, pero yun, on the same page sila na, okay, kailangan ko na engagement ring, ito yung gusto ko. Ibig sabihin, makakapag-isip na yung lalaki na, based doon sa mga gusto niya, ganito yung amount na kailangan kong gastusin at least, yung mga ganun. Mismo. Diba? Ako nga, wala akong kasi hindi naman natin pinag-uusapan yung singsing and hindi ka naman materialistic na tao. So talaga hindi ko alam. So I just went with it. So sabi ko, sakto to. Sakto tong size na to. And sumakto naman, which is really great. Kasi hindi ko na siya alam dalhin pabalik ng Canada para ipa-resize. So, galing ko dun. So, I mean, tinry yata natin yan before na nag-ano lang tayo sa app, diba? Yung ring sizer na app. Nagka-try lang tayo. Doon ko tandaan yung isang beses lang yun. Hindi ko naman tinanong sa'yo ulit yung kung ano yung size mo doon eh. Pero naalala ko lang. Kasi nga, yun yung mga bagay na I don't know, mahalaga para sa'yo. So, I mean, mahalaga para sa babae. Hindi man siya ganun kahalaga para sa'yo as a person. Pero I know that it will be nice if that happens. Kasi kung isipin mo yun, nagkamali ako ng size, ano sasabihin mo sa akin? Parang kanino pala to? Hindi para sa atin. Baka para sa iba yan. Baka para sa ibang babae mo yan. Patay tayo dyan. Kamali ka ng ring na inabot sa akin. Nadali pa tayo nun. Anyway. Palalo. Imbes na napaganda, napasama. Hindi, joke lang naman. So, ayun yung take mo doon. As a girl doon sa 299 issue. Ako naman, as a guy, yung sa akin doon, sorry. Like I mentioned earlier, iba-iba tayo ng buhay, iba-iba tayo ng estado ng buhay, iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. So, hindi ko alam. Alam mo, si Kuya Boy, hindi naman din talaga starting pa lang siya sa buhay niya. Hindi pa yun yung career na gusto niya. Or something. Pero, gusto niya parang maparamdam kay ate girl na talagang I want to take this to the next level and I want you to be my wife, not just my girlfriend. So for now, I'm gonna make you my fiance. 'Di ba? Parang yun yung gusto niya, yun yung thought. Pero yun na nga, baka kaya disappointed si ate mo girl kasi nga kala ni Kuya mo boy na pagmamahal lang ang basehan nila, masaya sila. Hindi niya nare-realize na semi-materialistic pala to si ate girl and hindi yung thought lang yung nagka-count sa kanya. Kasi kung disappointed ka sa 299 pesos na ring,
then that's sad. I know some girls will say, keep your standard high. It's not wrong. I'm not saying it's wrong. I'm just saying, know your partner. Alamin mo kung masaya siya dyan o hindi siya masaya dyan. Kasi, alam mo yun eh. Or if you don't know it, you should know it. You should not propose if you don't know it. True. Kasi ako, ang tagal ko rin na nag-hints na, hindi ko naman hinihint. Nagtatanong-tanong lang ako ng kung anong mga bagay na out of nowhere. One at a time lang. Kasi pag tinuloy-tuloy mo yan, halata naman yun. So, tipong this week, tanongin mo na tawag dito? Or sendan mo na mga TikTok na may nag-engage, tapos banata mo na, ang cute no, ikaw gusto mo bang gusto mo bang propose ako? Ay, ayoko niya, nakakahiya. Okay, at least may idea ka na. Ayaw niya na nakakahiya. Bakit nakakahiya? Kasi ayoko na nakaka-istorbo sa maraming tao. Okay, so next time, sa private talaga mo gagawin. Yun na yung mga ganun. Pero, ayaw niya. So, ginawa ko siya na public kasi yun lang yung oras ko eh. Kasi, ang flight ko kinabukasan na. Today ko lang nakausap yung magulang niya. And then, wala na talagang time to prepare. Kasi the whole day magkasama kami ulit. Kasi nga, aalis na ako kinabukasan. So, talagang wala. I got no time to prepare and hindi ko talaga nagawa yung gusto niya. And, kaya hindi ako nag-propose sa bahay. Baka sabihin nyo, sinabi niya na pala na ayaw niya sa maraming tao. Dahil, gusto ko may video. Gusto ko mag-video. Parang set up ako ng phone. Wala kami invisible cameraman sa bahay eh. Unlike ng mga nasa... Hindi kagaya ng mga nasa TikTok na na pinaprank. Pinaprank ko yung asawa ko. Andyan yung camera. Wow. Grabe. Hindi niya nakikita. Bulag siguro siya. So, tapos, ayun na. Sa bahay, magkasama kami. Magkatabi kami palagi. So, talagang wala akong time na para i-set up ko lang muna tong phone tapos tatakpan ko ng mga unan. Wala talaga. So, talagang wala akong no choice kundi gawin yung hindi niya gusto. Which is, nag-propose ako sa harap ng maraming tao sa harap ng naiya. Tapos pinatayo ko na kasi ayoko talaga. Tapos hinihila niya ako, sabi ko, seryoso ka ba? So, panoorin nyo sa aking Instagram page. Hindi siya sa Payong Podcast, dun siya sa personal Instagram page ko. Naka-private nga lang ako, pero pag finalo nyo ako, accept ko naman siguro. Siguro. Pag hindi kayo mukhang dami account. So, accept ko kayo. Anyway. So, yun ang say ko doon, know your partner. Ako, kung talagang, I don't know, bakit ko ginawa yun. Pero, kasi hindi ka naman materialist eh. Gusto ko lang, ayoko eh. Kasi I know your worth. Parang gano'n yung sa akin. Pero, it's not for everyone yan. Kumbaga, kasi, hindi naman sa kung ikukumpara mo dun sa sa ibang tao, medyo mas magaan, nakakaluwag-luwag ako sa buhay. Hindi ko naman sinasabing mayaman or something, pero medyo nakakaluwag-luwag kasi nga nagtatrabaho sa ibang bansa. I mean, marami para naman akong bills or whatever, pero still, you know what I mean. So, grabe yung nakakaluwag-luwag, hindi mayaman. Just so you know, etong binigay mo sa akin ay mas mahal pa sa engagement ring ni Kong at TV. Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung magkano sa kanila eh. So, magkano ba yung chat mo? Magkano ba yung tinignan mo? Magkano ba yung nakita mo? Hindi ko na maalala kung magkano yung price niyan eh. Anyway, huwag mo i-chat mo sa akin. Isasend ko lang sa'yo. Baka ma-hold up ka eh. Kasi yung NV in peso, if I'm not mistaken, parang yung kanila. Wow, mahal pala nun. And ito yung nakita. Anyway. Dahil ni-research ko nga lang to kasi ayaw mo sabihin sa akin kung magkano. Ba't ko sasabihin? Kasi magagalit ka sa akin pag sinabi ko eh. Well, kasi nga, hindi ka materialistic diba? Na tao eh. Nakita ko pa rin naman. Kaya nga.
Patinignan. Sinend ko sa isa. Sa Messenger. Sige. And etong presyo na to is yung isang ring lang. Yung pinagay mo sa akin is 2 ring. So, most likely, mas mahal pa dito yan. Okay. Pero, somehow, I get the idea. Yung, I get yung point ng babae na, yun nga, sabi mo sa akin, binili mo to kasi you know my worth. Diba? And yun din yung gusto ng babae. Although, alam ko din yung iba gusto ng mahal na engagement ring. Kasi, originally to, back in the days, engagement ring and wedding rings are expected to be expensive. Kasi, if may financial hardships or financial issues yung couple, they can pawn the engagement ring, the wedding ring. Yun yung reason kung bakit. Kasi investment nila yun as a couple. Wherein sa atin, hindi naman natin gagawin yun. Sabi mo nga, kahit maghihirap tayo, kahit anong mangyari, mamulubi tayo, wag na wag ko ibebenta, wag na wag ko isasanglahat, hindi ko naman talaga gagawin yun. Kasi mas sentimentong tao ko. And same din naman sa akin. And ang plano naman natin dito is magiging family heirloom siya. So, we'll pass it down generations. That's the plan talaga. Kaya ako din talaga, kasi I want to start something. Kasi hindi nangyari sa amin. And then, I've seen that kung I think Italians yung may mga culture na gano'n. I'm not 100% sure. Pero I've watched a couple movies na gano'n. Pagdating nung, tipong magpapaalam na sila sa magulang nila. Hindi naman magpapaalam. Yung lalaki, magsasabi siya sa magulang niya or sa nanay niya na papakasalan ko na si ganito, bibigyan siya ng ring. Ito yung ring na gamitin mo mag-propose ka sa kanya. Ganon. So, parang yun yung gusto ko. Na, when the time comes, kung talaga magkaroon tayo ng baby boy sa kanya, or kung sino man mauna, first, yung pinakauna kong gusto magpakasal, or kung one day si Zeke, yung makakahanap siya ng magmamahal sa kanya, and para sa akin, no, if kay Zeke, hindi dahil ayoko mapunta to kay Zeke, gusto ko to mapunta sa kanya. Pero I'd prefer na yung guy yung bibili ng ring for our daughter. Kasi it's different eh. Kung yung lalaki, di ba? Parang, ang pangit naman, magpapakasal ako yung anak mo. Ito yung gamitin mo pang-propose sa anak ko. Parang, yun. Hindi, sabihin ko yun. Kasi yun yung plano ko dyan. Okay. Sorry. Kasi nga, kasi kung yun talaga, sasakalin ko siya talaga nun pag naglolo siya. Kasi, ginamit ko yung sing-sing namin, tapos lolo ko dyan, sasakalin talaga ito. Alam mo yun, hindi naman. Pero, yun yung gusto ko, kaya talaga para sa akin, worth it naman yan. And like you said, talaga, investment siya. I mean, maraming balang araw, mapunta sa museum or something like that. I don't know. Nahanap po talaga siya, unreal. Kala ko hindi mo siya mahanap. Pero yun nga, yung nakita ko is hindi naman siya set. So, single lang yung ring niya. Kaya nga. Anyway. So, imagine, yung alam ko na presyo pang isang ring lang. What more kung yung set yung nakita ko, which is hindi ko nga alam. Tingnan. Tsaka yun pala, pinag-usapan na rin namin before na hindi talaga kami magsising-sing. Kasi may plano nga kami, ang wedding ring namin is secret. Abangan nyo na lang kung kailan man yan para makikita niya. Pero hindi dapat kami magsising-sing talaga ng sing-sing. So, may iba kaming gagawin. Ang gagawin namin is choker. Isang malaking band. Isang malaking band na gano'n. Para talaga, walang ibang may pag-usap sa sayo. Wala ibang may pag-usap sa akin kasi, may asawa na. Tawag dito? Collar. Collar. Gano'n. May shock collar. Pagka may nagsalitang babae, tapos sumagot ako, sorry. Bawala. Yun talaga yung plano namin. Yun talaga. Kasi medyo kinky kami. Charot lang.
So nila say ko doon, know your partners. Talagang, tsaka, hindi ko masabi to, kayo na kapag gustong sabihin, ay kung nakakalimutan. Yun nga, yung sa akin, kasi nga, kaya ko binili yung gano'n, kasi, kaya ko. Pero kung si kuya mo boy, na bumili ng 299 ring, malay mo, para sa kanya, halos gano'n na rin yun. Kasi kung ganito yung salary ko, tapos, ganito yung ring na binili ko. Alam mo yun, kita mo yung percentage. Sabi natin mga 25% ng salary yung binili ko. Edi 25%. So, laki na nun. Pero kung si kunyari lang, random numbers lang. Pero si kuya mo boy, yung 25% ng salary niya is parang kumbaga sa akin, ilan lang yun, magkano lang sa akin yun. Para mga, sabi natin 5% lang sa akin yun. Kita mo yung difference. Kumbaga, he gave everything that he had. I gave everything that I had. Pero not everything pala. Hindi ko mapaliwanag paano ba yun. Parang sa kanya, yun na yung lahat. Sa akin, kumbaga, yun lang yun. Barya lang, kumbaga. Parang ayabang. Ayabang naman ng, Pero, you get what I mean? Kumbaga, ganito na lang. Ano ba to? Kumbaga sa akin yung 100, parang 100 lang yan eh. Sa iba, 100 pesos, parang masaya na sila. Alam mo yan, parang, I don't know, parang siya palawalag na hindi mayabang yung dating kasi parang feeling ko ang yabang nun. Pero, that's my point. Pero, kaya hindi dapat natin pilitin yung ibang tao kung hindi talaga nila kaya. Kasi there's no shame to that. Kung hindi mo kaya, don't go broke para doon. That's not the point. And, yung dun sa take mo, para sa akin lang, huwag ka magpakasal kung di mo kaya. I mean, if your salary can't even sustain your life, or kahit yung hindi pa fiancé level, hindi pa wife level, hindi mo mamigay yung worth ng girlfriend level sa partner mo, do you think kaya mo pag nagpakasal kayo? Tapos magkakala kayo, magkakapamilya kayo. Di ba? Kaya mo. Di ba? I So, mean, isipin mo I know yun. we all want to be happy, we all want to have a partner, pero just a thought in your head para hindi dumami lalo yung mga less fortunate people. Which is very hard to say talaga. I mean, kasi ang hirap naman pigilan. Huwag ka magmahal, mahirap ka. Alam mo yun, pwede ba yun? Alam mo yun, you know what I mean? Pero fuck. Ano yun? I can't remember. Basta mabuhay ka dun sa kaya mo. Hindi ko rin alam paano ipalawanag sa Tagalog. Live within your means? Is that it? Tamang, ganon. Basta, kumbaga the point is, adjust your lifestyle to how much your income is or how much you can afford. Diba? Yun yung point. So, speaking of income, may isa pang nag-trending na kasunod nito. Yung nag-interview sa TikTok ng mga babae na how much monthly income would you like a guy to have in order for you to date them? Sobrang bare minimum ng mga sagot doon. Pero ang daming broke men sa comments. Like, I mean, kasi kita mo naman yung mga in-interview, mga estudyante pa lang eh. Hindi pa nila alam yung tunay na buhay. Dati estudyante lang ako, akala ko yung 20,000, masaya na ako dun eh. Hindi pala kaya. Kasi tawag dito, hindi kaya yung 20,000, kulang na kulang, pamasahe pa lang, pagkain, ang mahal pa lang ng bilihin with this economy. Nako po. Yung, sorry, sige, ikaw, Rego. Tsaka yun nga, doon sa mga sinabi doon, meron iba 30,000, iba 10,000. Yes. Para, kasi nga, like I said, hindi nila alam yung tunay na buhay. Or kung hindi man yun, magaan yung buhay nila and hindi nila kailangan ng pera sa partner nila. Pero, I don't know, kaya ka bang buhay ng pagmamahal? Ano ibabayad nyo sa school? Nagmamahalan po kami. Pag-aaralan namin yung anak namin. Mahal na mahal ko po siya. Oh, enroll very yung good. Namin. Sige. Very good. Sige po, yung public school po, wala po siyang tuition fee.
Pwede po doon ang nagmamahalan. Ewan ko lang kung paano mo papapuntahin sa school yung anak mo. Baka maglakad na lang siya kasi pagmamahal lang kaya niya ibayad sa jeepney driver. Pero, So, to be honest, yung mga sagot ng mga babae doon, 30,000, very low income yun. In this economy, let's be real, guys. Yung isa na sumagot na 10,000 weekly, so, mga 40K per month. Yung may sumagot na pinakamataas na nakita ko doon is 50K a month. Guys, sobrang kulang pa yun. Ang hirap mag-ipon ng 50K lang yung monthly income mo. So, gusto mo Ito, depende sa bills to, ha? Depende sa bills na binabayaran mo to, ha? True. Pero for me, parang yung mga sagot ng babae doon, kung dalawa sila, siguro dual income, pareha silang 50K, ganun. Probably kaya. Pero Not bad, pero still. Oo. Still, diba? Hindi ka pa rin, yung income na sinabi nila doon won't even reach yung scale ng upper middle class to higher class sa Pilipinas. So, guys, napaka-mediocre ng standards na sinet ng mga babae na yun. Pero makikita mo doon sa comment section na yung mga broke men, laging women, puro pera, women. Guys, if you don't even have 10K weekly, you can't afford to have a partner. 10K weekly on your own is not even enough. Nope. I mean, sabi nung anong tawag dito, ng DSWD ba yun? Or ng gobyerno ng Pilipinas, kaya mabuhay ng 1,000 lang or something like that a month. So, kaya naman pala eh. 10K a month yata yun. Kinumpute natin yung dati, parang 10K a month. diba, parang isang kilong per pamilya pa yun, hindi pa yun isang tao lang. Di isang tao per pamilya. So, yung minimum wage. Oo. Diba? Unreal. Pero, yeah, that's the point. I mean, gusto ko naman yung sinasabi nila. Gusto nilang, sumikat eh. Kaya yung sagot nila sa TikTok, parang love wins, parang ganun. Pero, let's be real. Love really can't buy you anything aside from happiness. And you can't be happy without money. It sucks. Lagi na sinasabi, money can't buy happiness. Pero, it can buy stability. It can buy you the things that your partner or your kids need in life. Ain't that happiness? I don't know. Yung mga millionaires dyan, alam ko, kasi nga, hindi nyo alam kung paano yung buhay ng mahirap. So, alam mo yun, there's a lot of things that you guys are taking for granted, kaya malungkot ang buhay. Pero, as your normal na household, parang, it can buy them happiness and it can buy them their lives. Kasi yun yung pambili nila ng pagkain. And, yung mga sumasagot dun, kita ko, yung mga mahilig mag-samgyup eh. Sige, ewan ko lang, kung makapag-samgyup ka sa 10,000, kamot ka talaga sa walang katin yan. 10,000 siguro kung yun na yung allowance mo for the month after bills, after savings, that's good. Alright. Alright, that's not bad. That's not bad. May bayad na insurance. Bayad na insurance, bayad na yung bills. Wala na, may savings ka na natabi. Kumbaga pang shopping mo lang. Yun na, pang once lang. Pang once lang. Umuwi ka ng Pilipinas, isang araw kulang 10,000. Pang shopping. Alam ko. Gulat nga ako eh. Kasi, yun yung first time. Kasi na nasa Pilipinas ako, nag-work naman ako sa business namin lang ng pamilya. Pero, hindi naman talaga ako nag-work outside of that. So, nang may sahod. Kasi nag-work ako dati sa AirAsia, hindi naman ako sumasahod doon. OJT yun eh. OJT, pero parang work na yun eh. Hindi naman ako sumasahod. Kaya umalis din ako doon. So, OJT na, tapos na ako, graduate na ako sa school noon eh. So, anyway. So, para siyang internship, pero walang bayad. Only in the Philippines. Ako pa yung nagbayad. Anyway, ano yung sabihin ko? Nakalimutan ko sasabihin ko.
Sorry. Yung Ano nag-work sinasabi ka ko? sa business before. Yun lang. So, hindi ko talaga alam kung, alam mo yun, kung paano yung buhay, tsaka yung paano yung paggasto sa Pilipinas. Kasi, until no, umuwi ako last time. Kasi yun yung first time umuwi ako ng Pilipinas after being in Canada for 3 years kasi na-stuck ako dahil sa COVID. And so yeah, I wasn't expecting that. Kasi dati, nung estudyante pa lang ako, parang, parang mura lang ng buhay kasi nga, hindi ko naman pera yung ginagastos ko. O parang ang saya lang ng buhay. Nung umuwi ako, grabe, nag-withdraw ako. Nag-withdraw ako ng 20,000. Hindi pa natapos isang araw, ubus na. Sabi ko, what? Ba't ang mahal? Ba't ang mahal ng bilihin? Ba't ang mahal ng pagkain? Ang mahal ng grocery? Hindi pa nga kasama yung grocery dun eh. Ang mahal ng lahat. Kasi yun nga, sabi nga nila, lagi naman sinasabi yun, pag ikaw na kumikita ng pera mo, parang sakit gastusin, pero kailangan mo yun eh. Yun yung masaya ka dun eh. So anyway, I don't know. Para sa akin talaga, tama naman yung sinabi mo kanina. Kung, let's be real. Ang hirap mabuhay, pero I'm not saying, like I said earlier, na bawal kayo magmahal. Pero, pwede naman. Live within your means and hindi mo kailangan may pagsabayan sa ibang tao eh. Ang mahalaga, masaya kayo eh. As a couple, masaya kayo, go. Alam mo yun. Tsaka mga ate girls, kung sinagot mo naman si Kuya Boy, ay alam mo yung sitwasyon niyo sa buhay, wag ka na rin maghangad ng marangya. Kasi, alam mo yung pinasok mo eh, nung naliligaw pa lang siya sa'yo eh. Which is also, isa rin to medyo mahirap din. Gusto ko pag-usapan din natin to maya-maya konti. Yun nga, yung love bombing ng panliligaw. Talagang, kaya yan yung isang problema. Baka kaya nabubulag din yung iba na, ba't nung nanliligaw pa lang kaya mo? Ba't nga hindi na? Alam mo yan? Alam mo yan? So, maya natin, pag-usapan natin yan. So, yun, yung sa akin doon. Ako, personally, would I date someone based on their salary? No, I would not. I would date someone based on their personality. Pero, that comes kasi makikita mo naman yun eh. Sa personality and kung paano niya i-handle yung buhay niya. So, makikita mo na rin yun na, alam mo yun, nag-work ba siya? Or, yung work ethic, makikita mo dun na, is she trying? Or what is she doing? Is she still at school? Parang, alam mo yun, makikita mo yun eh. So, parang, sa isip mo, kahit ayaw mo man bigyan ng number, may idea ka na kung paano siya sa career in life. Parang ganun. Alam mo yun? So, para sa akin, yun yung mahalaga. Kasi, yun yung hindi makukuha sa'yo ng employer mo eh. And, nasa sa'yo as a person. And, definitely, kung hindi man mataas yung sahod mo, that time that we're dating, one day it will be based on your work ethic. Kasi nakikita ko naman na you're putting in a lot of effort into something. So, para sa akin, ganun. I won't look at the money right away and I won't ask you, magkano ba sinasweldo mo? Nagda-date pa lang kayo. I mean, so, yun. If nandun ako sa part na nagkakaalaman ng mga ganun. Kasi dating naman is parang talking stage lang getting to know each other. Ba? Mismo. Kung nandun na kami sa part na napag-uusapan namin yung mga ganung bagay, I won't date someone whose income is lower than yours. Kung kunwari lang. Alam ko hindi tayo maghiwalay, pero kunwari maghiwalay tayo. Pero parang, Sorry ah. Hindi. Hindi na. Pag-iwalay ka na sa akin, mas malaki yung income mo sa akin. Hindi. Ang point is, I've been with broke men. I've been with broke men. You know the situation. Wag na nating in details dito. Pero, I've been with people whose salary is lower than mine. I've been with people with no income at all. And ako yung tumayong head of the family. So, I left. Diba? So, breadwinner. Oo. So, parang, go higher
kung ikaw na yun nandito. Okay. So, kung kunwari, we're back on the dating scene, ganyan, tas kunwari, nag-iwalay tayo. I won't like to be with someone whose income is lower than yours. Kasi, parang, ikaw yung kayang sumabay sa lifestyle ko. So, I want alam ko yung worth ko na yun, na kailangan ko na someone na nakakasabay sa lifestyle ko. So, at least the same income as yours or higher. Pero ngayon, syempre, what I have is you. Now, I'm not saying na I will date someone with a higher income kapag may dumating. Kasi mas taas income sa'yo. Pero, what you have right now will work together to make it higher. Siyempre, yun naman. Same thing. Oo, di ba? Parang dalawa tayo. We'll work together. Income mo tataas, income ko tataas. That's how it works. And we're gonna have to balance that with family time as well. Tawag dito. Tsaka baka pagpalit mo ako sa marunong umorder sa Starbucks. Hindi ko kailangan. Kasi gusto mo makakasabay sa lifestyle mo eh. Hindi ako marunong umorder sa Starbucks. Hindi ko naman lifestyle yung Starbucks. Lagi ako sa Starbucks do. Excuse me, yung kape ko 3-in-1 lang. Hindi na, dati. Oo. Kasi sa bahay ka na lang nag-work. Diba? Wala namang Starbucks malapit sa'yo. I mean, nung nag-work ako on-site, I admit, lagi, like, everyday. Kasi, madali. Mas madali na parang, order na lang ako, kunin ko. Basta ako. Hindi yung putay na, daming tao sa pantry, mainit na tubig. Tapos magbabaon ako ng 3-in-1. Yung tindahan nandun sa ibang floor. Mainit na tubig na dito. Although may mga libreng kape naman dun, pero hindi kasi masarap yung libreng kape sa office eh. Magbabaon na lang ang 3-in-1. Pero hassle din. So, I'm just kidding naman. I know naman na hindi ka na lagi nagsa-Starbucks yan. Pero I don't care naman. Pera mo naman yung ginagastos mo. So, I mean, gastusin mo pera mo yan eh. Go girl. Go get that dough. Saka yung sinasabi ko, baka isipin nila, napakarangya naman ang buhay nito. Yung lifestyle. Hindi naman din. Guys, yung sinasabi ko lifestyle na masasabayan ako is, I seldom go out. Pero when I go out, gusto ko all out. Kasi minsan nga lang ako lumabas. So, ako din. Diba? Parang, andito, ilang buwan na akong stuck sa bahay. Guys, for your information, wala akong gala for how many months na. And kapag lumabas ako, gusto ko yung, puntahan natin to. Alam mo yun, yung titin. Wow, isahan lang. Isahan lang. Tapos after that day, lobat na ako. Magre-recover ako niya ng gano'ng katagal. Ganun yung lifestyle na sinasabi ko. Kasi gusto ko, kumbaga, quote-unquote, one day, billionaire sa paningin ng iba. Pero, pinag-ipunan ko yun bago ko gawin yun. Mismo. Kasi, hindi naman pwede rin trabaho ka lang. Trabaho ka lang to pay bills. Siyempre, enjoy ka rin sa gilid. Kasi, imposible yun. This year, I've been burnt out sa work. Sobra. So, kaya ako nagbakasyon din sa Ontario. So, saya din yan. Anyway. And yun yung, isa sa goals ko this New Year is parang at least once or twice a month, do something that I like, go back to a hobby, or I don't know, find a new hobby na, kasi, I will go out. Yung parang ganun. Parang gusto kong, can I do solo travel? I'm scared pa eh, pero can I do solo travel at least once in a quarter? Kung kaya ko, go for it. Pero yung pinaka-goal ko ngayon is, I'm scared nga eh. Kasi mag-isa, tas alam mo. Baka Canada. Ayun. Tingnan natin yan. Pero yung yung sinabi ko na sa'yo is gusto kong bumalik mag-training, mag-skates. So, once or twice a month, okay na ako doon. Para nakakalabas pa rin ako ng bahay. And I'm doing something na I like. Hindi yung basta makalabas lang. So, yun yung lifestyle na sinasabi ko. Masasabayan ako. Hindi yung parang, alika, travel tayo, punta tayong Japan, punta tayong Bali, let's go to US, mga ganun. Hindi ganun yung lifestyle ko. Okay. Ano yun? Lifestyle of the rich and famous yun eh. Crazy Rich Asians on the thing, mga ganun.
Yung Di baka naman, kasi di isipin naman. nila, dahil sinabi ko yung lifestyle, makasabay sa lifestyle, baka isipin nila, napakarangya naman ng buhay na to. Ang yabang Excuse naman me. na ito. I mean, hindi naman. Yun lang yung word na Ah. ginamit. Pero I get what you mean naman. So na, yun naman din talaga. Ako, wala naman akong ginagawa sa buhay. Kundi, ano lang, mag-inom. Nag-inom. I mean, yeah, gusto ko na mag-explore. Like you mentioned, I want to explore new things. So, ayun nga, meron pa tayong meeting na hindi pa natin nagagawa, which is yung pag-uusapan natin yung goals and everything. And like you mentioned, na may gusto kang hobby na balikan or simulan, ako din, parang may gusto kong i-explore na bago, which is ice fishing. It's, yun nga, kasi nga malamig dito, so pero pinag-iisipan ko pa. Tsaka, alam mo yun, marami rin siyang gears na bibilin. Bibili na naman akong bagong fishing rod. Kasi yung ice fishing rod is maiksi lang siya. Kasi nga, nasa parang isang shack lang kayo doon. Isang love shack. Kasi nga, yung kawork ko, meron siyang shack, ice fishing shack. Tapos meron siyang mga heater and everything. Pero, alam mo yun, to start, parang makikigamit lang muna ako ng gamit niya, kikisama ko. Pero, yung, kailangan ko first personal fishing rod, mga lures and baits and everything. So, gagastos ka rin and mag-spend ka rin ng time to fish. So, pinag-iisipan ko pa kung gusto ko siyang gawin. Baka, or I don't know, or ice skating, gusto ko rin matry. Pero, antayin kita. Yung mga hobby na gusto mo is available lang pag winter. Seasonal siya, kumbaga. Hindi mo siya pwedeng gawin all throughout. Dito kasi, pwede naman. May indoor rinks naman eh. Hindi, pero yung ice fishing. I mean, hindi. Kasi pag summer, nag-fishing naman ako. So, basta generally fishing. Oo. Pero magkaiba siya. Kasi magkaiba yung klase ng isda mahuli mo. Kasi pag kayo sa summer fishing, either nasa boat ka, so maraming ways mag-fish ng nasa boat. Pwedeng trolling, pwedeng lang talagang cast and cast yung paranormal na fishing na nakikita natin na ginagano. So, maraming ways. Pag ice fishing, talagang wala, upo ka doon, lalaglag mo yung antay mo may kumagat, yun na yun. Okay. So, tapos hilahin mo na lang siya. Kasi maliit lang yung rod, parang ganito lang kahaba yung rod niya. Ice fishing rod. Kasi maiksi lang siya. Magbubutas lang kayo ng kasi meron silang auger, yung tawag nila, para malaking drill. Bubutasin mo yung ice, dan. Tapos lalagyan mo yung ice shack. Tapos yun na, upo ka doon, antay mo yung isda kumagat. Ganun lang. Medyo boring siya. So, pero pag mawali ka isda, nakakatuwa. Okay. So, yun lang. So, yun yung gagawin natin. Ano pa? Tapos yung pag tinatamad pa kasi ako eh. Pagbalik ko na lang, yung gun license, gusto ko muna ng gun license. Kasi may firing club dito sa town eh. Gusto ko sumali doon. Kasi may mga couple members ng fire department na members sila ng gun club. Sabi nila mahal nga daw yung gun. So sabi ko, oo nga, mahal nga yun eh. Tsaka kasi ako, pag gusto ko, kilala mo naman ako. Pag gagastos talaga ako. Para isahan gastos na lang. So, anyway, kaya, pinapa-put aside ko muna. Pero, that's one of my goals for 2024. Is to, like you said, parang do something. Aside from just drinking. Kasi, I realized that when I started Dry January, na it's a little sad. Kasi every idea of fun that I had has to involve alcohol. And it's kind of sad. Pero hindi ako alcoholic. Hindi ako alcoholic. In denial. Hindi ako alcoholic. Kasi nga, ito mo ngayon, anong araw na? 14 na. 2 weeks na akong sober. After 3 weeks of drinking, sakit na nung atay ko. So, ayan. Ayun. So, magmi-meeting pa tayo. Meeting tayo after na to. Or bukas ng umaga. Or sometime. Depende. Pero kung gusto nyo rin gawin yun, guys, yung magsaset kayo ng goals.
Kahit Maganda wala siya. kayong couple, okay, pwede nyo siya gawin Mismo. mag-isa. Financial goals, career goals nyo, yun nga, yung mga hobby, personal goals nyo, something like that. Kasi alam ko Kasi- namang hindi nyo alam kung ano yung mangyayari sa future. Pero it's just nice na parang if you feel lost, when you get burnt out, parang asa na ba ako sa buhay ko? Ano bang ginagawa ko? So you can look back into that na parang ito yung sinat mo this year na oo nga pala, ito yung kailangan kong gawin. So ito muna. Alam mo, meron kang something to keep you in line. And parang at least yun yung, kung iisipin mo, yun yung mga torch along the way sa dark tunnel bago mo makita yung end of the tunnel. So, it's really nice to have. Although it may Hopefully, not this be, is, it's easy not for gonna be all. perfect. Oh, definitely. Tsaka ito yung first time natin itong gagawin. So, we'll see how it goes. And then, we'll see if it works. Pero, I think it will. Kasi, maganda siya yung idea. Kaya, naparad natin to, di ba? Talagang, we have to try this kasi I'm pretty sure this will work for us. Kasi usually... Ako, ang problem ko dun is, ako personally, parang, nalilista ko yung gusto kong gawin. But kasi you know me, ito sasabihin ko yung gusto kong gawin, pero at the end of the day, wala akong ginagawa. Kasi, yun nga, kapag kuripot ako, gagastos ako, parang, ayoko siyang gawin, mahal. Lagi akong ganun eh. bad trip. Lagi akong ganun. So, alam mo yun, at the end of the day, wala akong masyado nagagawa kahit para sa sarili ko. So, isa yun sa gusto kong baguhin. New Year's resolution. I think it will help me. Kasi nga, parang I've been isolating na naman for I don't know how long. Ayun. So, it may Go not. see your friends. Depende. Go see your friends. So, Go it out, may not have fun. be it may not be easy for everyone. Pero kahit lista nyo lang. Lista mo lang. At isang meron. Kasi parang pag may nagawa ka, parang pag may na-checkan ka doon na, ginagawa ka to. Kaya parang, there's a little, which is good. A little That's really good fire in you na mag-i-ignite na parang, achievement to. That's really Kasi, good to think. Diba? Parang ako, entire 2023, to be honest, wala talaga akong zero for my self-improvement or wala. Wala talaga. Kasi wala. for like, most part of the year, like more than half of the year, I was sulking dun sa baba. Diba? Parang 6 months bago ako umakyat sa kwarto na to, isipin mo yun, ang gano. So, wala. Dahil umalis ako ng bansa. Ayun, wala. Separation anxiety, I don't know. Pero it got the best of me. Sobrang wala ako the entire year. And gusto kong mag-improve, pero again, it's easier said than done. At least I'm trying. For now, naman. ito lang yung kaya kong gawin, mag-set ng goals. Pero naman. At least it's the thought that counts. You're trying. That's all. Tawag dito? I always say this to everyone. One step forward is better than no step forward. So, I count that as a step forward kasi you're trying to set a goal for you to do. You might do it, you might not, but still, that's one step forward compared to a step backward or no step at all. So, that's still good. And baby step matters. Kahit gaano kaliit yan, basta umaabante, yun ang mahalaga. So, yeah, that's good. And like I said, every time naman, I know, I'll be proud of you naman, whatever the outcome is. Kasi, you still balance your time with Zeke, which is great to see kahit talagang sulking around ka sa bahay for the most part. So, especially ngayon, mas ka na doon, lumalabas ka na ng bahay. ayun. Nakalanghap ka na ng hangin at nasisinaga ka ng araw. Mismo. Yung pollution ng Pilipinas yung pinakailangan mo dyan eh. Anyway. So, yan. Ayun. So, yeah. Tapos, 2024, we'll see. It looks good naman. It seems like, it's gonna be good. It's gonna be a good year. Marami nagsasabi na swerte itong taon na to. We'll see.
Hopefully, swerte ito para sa lahat. Alam naman natin hindi kadalasan nangyayari yun, pero hopefully mangyari siya. And maging swerte lahat tayo. But unfortunately, there's this someone na hindi swerte ang pasok ng taon sa kanya. Sino siya? And yung nag-host sa... Oh, yeah. Oo nga pala. Kalimutan ko. Nag-host sa Golden Globes. Jokoy. Jokoy.